dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Napansin ko, hindi yata nag-online si Denmar ngayon. Gusto kasi ni Denmar na makausap si Brother Wendell eh. Wait lang ha. Double check ko lang dito sa ating linya. Bakit? Ating i-trace si Denmar Santiago kasi gusto niya makausap si Brother Wendell eh. Saan ba yun? O kaya daldal lang niya yun. Yan natin si Denmar. Ayan. So, pwede kontakin. Tawagan natin. Sasagot ba? Wait lang natin nida ha. Atin mo na unahin itong isang ito. Ring na. Ayos sumagot ni Denmar Santiago. Gusto niya makausap si Brother Wendell. Kunwari lang siguro to. Sa susunod na lang, itatakda natin bro dyan do. Baka sa ano to, sa preliminary conference. Oo. Wala ha, wala. Hindi sumagot si Denmar. Yan, miss call. Hindi sumagot si Denmar Santiago. Dalawa na ang tema ni Denmar Santiago na inihamon sa akin. Una, patutunayan niya na ang nalabi sa iglesia sa ilang ngayong Seventh-day Adventist hindi natuloy. Tapos, papasok si Denmar. Papasok siya. Ha? Sa Zoom. Pasok siya sa Zoom. Saan? Saan dito? In-accept ko. Ay, in-accept mo. Okay. So, yun natin. Ano ba niya, Denmar? Denmar Santiago. Okay. Hello, good evening, Brother Denmar. Good evening. Okay. Yan. Mag-usap kayo muna ni Brother Wendell. Okay, isang mapagpalang gabi, Brother Wendell Talibong. Yes, hello. Sa mga programa lang tayong magsusuntukan, ano. Pero ikaw ay aking kaibigan, ano. Yan. Okay. So ako'y didiretso na, no. Ang ating discussion, no, unahin natin, linawin. Wala akong sinabi ng Osamis. Ikaw ang nagbanggit ng Osamis. Ang sabi ko, Mindanao. Yes, Mindanao. Alam mo ba? Oo. Ang nasa isip ko ay doon sana sa Jensan, sa baluarte ni Alfred Muho. Kilala mo si Alfred Muho, di ba? So, doon ko na iisip. Pero yung Osamis, alam ko na bahagi yan ng Mindanao. Pero, sabi ko nga sa iyo, gusto ko sana sa neutral ground, no? Na yung, kumbaga, hindi baluarte ng CFD at hindi rin baluarte ng Adventist. Kasi ang mangyayari niyan, maliit lang na grupo, katulad ng 3E Media, no? Katulad ng 3E Media, maliit lang ang 3E Media, no? Ayan. So, ang mangyayari kasi niyan, kaya ayoko ng audience impact, kakaunti lang kami, makukuyog kami. Kasi alam naman natin,
na mayroong debate na may nagsusuntukan talaga, may nagbabatuhan ng upuan, naranasan natin yan kapag ka tayo dumadayo ng plaza. Ano? Since alam ko naman kayo ni Brother Paul Alima ay matino na magkausap at may venue nga talaga kayo, no, na naiisip, no, katulad sa Cebu, sa Plaza Independencia, yun ang aking naisip. Kasi yun ang nabanggit sa akin ni Paul Alima noon, yung Plaza Independencia. Ano? Pero kaya ko sinabi neutral yun, Brother Wendell, ay dahil na matatandaan mo, yung CFD Cebu ay against sa God Died ng CFD National at ang CFD ay against automatically yan sa Seventh-day Adventist. Kaya quits tayo. Ikaw ay nasa National o ako ay nasa Adventist. So walang problema yan, Bro Dinar. Tatanggapin ko. Pero yung sinabi mo na may naganap na suntukan kahit kailan, hindi pa yan nangyari sa simbahang Katoliko, no? Na debate. So, tatanggapin ko na magharap tayo sa Cebu City and then yun sa Plaza Independencia na sinabi mo. Ito ang counter ko sa hamon ninyo dahil nagsimula itong debate nila ni Father Darwin batay sa hamon ni Pastor Chris Bacalares, no? Ang hamon ni Pastor Chris walang paksa, walang latagan, question agad. Pero sa actual na negosasyon nila, ang sabi ni Chris Bacalares, Pastor Chris Bacalares, na sa fundamentals ng Seventh-day Adventist versus Catechism ng Catholic Church ang talakayan. Pero ito ang counter na hamon ko. Limited tayo kasi sa tulad sa debate nila ni Father Darwin. Di sagutin yan, wala sa fundamentals. Wala sa Catechism. So nagiging limited. Ang gusto ko, lahat na aral kahit wala, basta itinuturo ng Seventh-day Adventist, kahit nasa magazine ninyo, kahit nasa mga aklat na kinukot ninyo, na aklat daw Katoliko na kinukot, halimbawa yung ginagamit ninyong national na Catholic National na aklat, o yun, palagi ang ginagamit kasi na iginiit na sa Katoliko daw yan. Na kahit kailan, hindi talaga yan sa Katoliko. Pero yun ang... so para di tayo magiging hanggang sa 27 Fundamentals Doctrine at Catechism, lahat na. Aral, kahit nasa magasin o mga aklat, yun ang ating tatalakayin. Bro Denmar? Problema kasi, brother. Alam mo naman, Brother Wendell, yung ating napag-usapan sa programa, di ba? Ang sabi mo, Anya, sinabihan kita ng tampered kasi dinikita mo ng papel yung Contemporary Bible. Though hindi yan ang issue, no? Ngayon, ang sa akin, kaya naman excuse me, Brother Nara, excuse me. Kahit patingnan mo yung original na Bible, walang dikit yun na nangyari. Oh. Walang dikit yun. Pwedeng yun din ang tatalakayin natin na nagtampered ako ng Bible. At patunayan ninyo, dinikitan ko, ipakita ko yan sa inyo. No? Pero yun ang gusto ko, no? Di tayo limited sa 27 Fundamental Doctrines versus Catechism. Bakit? Dahil marami akong gustong itanong sa inyo sa paggamit ninyo sa mga aklat na hindi naman sa Katoliko, pero pinapaniwala ninyo sa mga tao na Katoliko yun na aklat na kinukot ninyo. So kaya, ito ang gusto ko sa harapan natin. Yung mga aklat na quotation ninyo na ginagamit, pakitay tayo ng mga original. Yun po, Abrajando. Brother Denmar? Ito yan. Yes, ito yan.
kung gusto mo na lahat ng aklat namin, lahat ng referensya, at lahat ng referensya ninyo, no, na physical, sabi mo nga, physical, ang mangyayari nito, Brother Wendell, dadali mo pati yung mga nasa Vatican Archives. Kasi alam mo naman, si Samuel Bacchiochi nag-aral sa Rome. Alam mo naman yan, di ba? Oh. So, kukuha ka pati sa Rome ng physical book. Huwag mo na yung problemahin kung ano ang hahanapin mo. Huwag ka na magproblema yan. Ako nang bahala. Basta, hindi limited ang ating talakayan sa 27 fundamentals. Oh. Sisingilin ko talaga kayo. Gusto kong sisingilin ang Seventh-day Adventist sa mga koteksyon ninyo na hindi naman aklat Katoliko na gustong ipalitaw ninyo sa Katoliko yon. So, yon ang offer ko sa inyo. No? Dahil sa totoo, hindi naman ako ang naghamon. Kayo naman ang naghamon. At ito ang counter namin. Huwag ilimit sa 27 fundamental doctrines dahil meron kayong mga magazine pa. At may mga aklat kayo na ginagamit na sa Katoliko daw. So, walang limitasyon sa CCC 27 fundamental doctrines. Gin ka? Denmar? Okay, ito sagot ko naman. Hindi ako papayag. Bakit? Kasi yung mga magazine na yan, yung mga sinasabi mo, katulad sa inyo, ang official ninyo ay Magisterium at CCC. So kung i-require ko yan, that is not official. No, that is a supplemental. Kaya gusto namin, dito tayo mismo sa doktrina natin magtagpo. No? Wala tayong ibang pag-uusapan. Lahat ng revision ng inyong katisismo, lahat ng klase ng inyong katisismo, no? At gayon din sa lahat ng bersyon ng aming fundamental beliefs, doon tayo magtatalo. Doon tayo sa opisyal. Kasi kapag ka-opisyal, no, ay hindi tayo mawiwindang, hindi tayo mawawala sa topic. Brother Wendell? Rajando, yun ang sinabi ko na hindi limited lang sa paano natin? Wait lang. Wait lang, Brother Wendell. Ang gusto lang ipaklaro ni Brother Wendell ito, ganito lang. Ngayon nung nangyari doon sa debate ni dialogo ni Padre Darwin at ni Bacalares, sinasabi doon na mga writings ni Ellen G. White ay authoritative source. Pero nang kumuha si Padre Darwin ng isa sa mga writings ni Ellen G. White, pinagbawalan siya ni Padre Darwin, ni Bacalares. Nung kumuha si Padre Darwin ng isa sa mga writings ni Ellen G. White, pinagbawalan ni Bacalares kasi ang reason ni Bacalares, hindi na yan parte ng 28 fundamental belief. Yun ang ibig sabihin ni Brother Wendell na dapat, halimbawa, fundamental belief, doon kukunin ang tanong. Pero yung may mga references na pwedeng gamitin na nakalink naman doon, ipahintulot yan. Yan ibig sabihin, Brother Denmar. Oo, yun nga, hindi ako pumapayag kasi sabi ko nga doon tayo sa opisyal lang. Pero meron naman akong substitute, Brother Wendell. Total, pinag-uusapan natin si Ellen White. Pinag-uusapan ko doon sa aming program yung Santo Papa. Ganito na lang. Sino ang dapat pakinggan ng tao? Si Ellen White namin, na propetisa namin, o yung Antikristo ninyong Santo Papa? Yan ang ating pag-uusapan, no? So, ikaw ba, willing ka? Brother Wendell, comparative study ang gusto ni Denmar. Pareho kayong affirmative, pareho kayong negative. Payag ka ba doon? Payag ako dyan. Oh. Sige. Papayag ako. So, yun na lang, yung kalawang tema na lang na sino dapat pakinggan. Sayang talaga. Dahil ang una kasi na hamon ni Bacalares, hindi yan nagsimula sa katikisim lang at 27 fundamentals. Nagiging limited. No? Ang sabi ni Bacalares, lahat na. Tanungan tayo, walang latagan. Lahat ng mga ituturo ng SDA, lahat ng mga itinuturo ng yun, tanungan agad. Yun ang sinabi ni Bacalares noon. Pero nang nag-usap sila ni Father Darwin,
O may limitasyon na. Ang gusto, yung 27 fundamentals. Ibig mo sabihin, Brother Wendell, payag din ako sa pangalawang paksa niya. okay, so pangalawa. So, saan sa'yo doon yung una, pangalawa? Kasi no holds bar dapat eh. Oh, dapat no holds bar. Dapat talaga. Para maganda yung laban. So, ibig sabihin, hindi lang tayo sa Catechism of the Catholic Church, lahat na. Hindi lang tayo sa, halimbawa, pagbigyan natin para mapag-aralan. Pagbigyan natin, halimbawa, itong aklat ng Seventh-day Adventist na nasa ating kamay na nagsabi, si Ellen Goldwhite ay isa sa bulaang propeta. Kung gagamitin ko yan, paano sasabihin nila? Wala yan sa 27 fundamentals, ibang aklat yan. Ayan, so, paano natin yan magamit? Brother Denmar, ang ibig sabihin ni Brother Wendell, no holds bar. Kumbaga, palabasan talaga to ng angas sa katotohanan. Sino ba talaga ang may katotohanan? Kayo ba o ang Katoliko? So, dapat no holds bar. Brother Denmar. Yes, ako yung sumasang-ayon dyan. Kaya nga ang aking suggestion sa kanya, Ellen White at yung Santo Papa, no? Na, siyempre, alam mo naman, yung ating pinag-usapan doon, no? Yung apostolic succession, yung Papa, mababanggit yan yung mga references. At maaari mo rin idalhin yung mga sinasabi mong mga magazine, mga aklat ni Ellen White, lahat pwede mong ilatag doon sa ikalawang paksa. Ngayon kung yan ang sasangayunan mo, paksa, ito. Sino ang dapat pakinggan ng tao? Si Ellen White o ang Papa sa Roma? Okay, Brother Wendell. No holds bar pa rin yan, Brother Wendell, kasi lahat na, pwede na ilabas lahat. Oo, sige. Basta, pwede ilabas lahat. Okay. Ano, tagwa 1 hour pa rin kayo? 1 hour. Question and answer. Sige. Tapos hati-hatiin ng tag 30 minutes para palitan. Yes. Okay. So, okay na yun. So, plus sa independence. Ang tanong ngayon, ang exact date. Kasi magpapadala ako ng cameraman eh. Ito nga, pero gusto ko lang kasi linawin kasi may nabanggit si Brother Wendell. Kung baka kinukonsidera ko rin. Ang sabi niya, paano daw naging neutral ground yung Cebu samantalang may obispo kami doon at mayroon kami spiritual director. Now, gusto ko maging malinaw ito, Brother Wendell, kasi kung sabihin mo na baluarte pala ninyo ito, no? I suggest, no? Ay hindi tayo ito sa baluarte ng Adventist at hindi tayo sa baluarte ng CFD. No, bagaman ako man ay nagkamali kasi sabi ko nga sa may CFD Cebu kasi na against sa Ganday doctrine ng CFD National. So, malamang ay against sila talaga sa iyo, no? Pero nasa sa iyo yan kung gusto mo talaga sa Cebu. Ako, mag-stick ako doon. Pero kung may iba pang option, sige, go lang tayo, no? Kung may iba pang option, okay lang din. Kung sa Cebu, okay din sa akin. Ano kaya masasabi mo? Brother Denmar. Okay na ako sa Cebu. Okay na sa Brother Wendell sa Cebu. Rojando. Ang tanong na lang yung petsa. Rojando, bago mo na yung pizza, bro. Kumusta, Brother Denmar? Bro, ano pala okay yung... Okay lang. Isama mo yung mayabang mong kasama na gusto nga munin si Brother Jando para sila din. Tama. Si Jeff. Yung nagsabi na si Jando ang gusto niyang iharap. Isa kay para makita yung kayabangan niya ba? Para magiging dalawa. Sa side sa SDA at sa Catholic. Brother Denmar. Payag ka na isama si Jeff? Hindi ko masasagot yan, no, sa panig ng Free Media. Si Brother Jeff ay may sariling kaisipan, no? Hindi ko masasagot yan. Pero ang tiyak ko na pupunta talaga ay si Brother Glenn Alado. Bro Janmar, ipaabot mo na lang sa kanya na huwag siyang magmayabang kung hindi niya kayang aramin si Brother Jando kasi mapapahiya siya, bro. Ito na lang, Brother Denmar. Pwede bang hingin yung Facebook ni Brother Jeff para makontak ko siya?
Sige, ano ba I-chat mo na lang sa akin, bro. Mamaya after this Oo. Zoom. Pero, Wendell, okay ba sa'yo yung ating petsa na December na? Kasi ako yung missionary dito sa Laguna. Bali, ang crusade namin, alam naman ni John to, dati siya nag-Adventist daw eh. So, may crusade kami na gagawin, preparation ng 1 month at ngayong November nga yung 1 month namin crusade. So, matatapos siya November 30. Definitely talaga, December talaga makukonsider ko na petsa. Ngayon, merong 4 na linggo ang December. No? Sunday lang kasi ako available eh. No? Sunday. So, merong 4 na Sunday ang December. Ano ba ang, ano mo? Kung halimbawa, first Sunday of December or second, ano prepare mo? Pwede, first Sunday. Okay, first Sunday. First Sunday. Sige. Okay, ililista ko nga dito. Teka ha, kung ano ballpen. Okay, first Sunday. Okay. Isusulat ko dito, bro Wendell ha. Okay. First Sunday ng December is Ng December December. 1. No. December 1. Ayan. December 1. December 1. Okay. Okay na tayo sa petsa. Okay. Siguro naman. Oo, doon na tayo. Yung oras naman, yung oras. Ano naman? Siguro after lunch. After lunch, mga 1 p.m. Or hindi ganito. Gawin natin ganito, bro Wendell. Gusto kita makasundo dito talaga. Yung, halimbawa, sa umaga, una namin ilalatag si Ellen White. So, ikaw ang magne-negative, di ba? Sa umaga, kami ang maglalatag kay Ellen White. Sa hapon, no, ilalatag mo yung papa ninyo sa Roma. Yan. Gawin natin hapon na lang. Gawin natin hapon ang latagan. Okay, sige. Walang problema sa akin. Walang problema sa akin. Basta matuloy lang ito at talaga namang maluwalhating loobin ng Panginoon talaga. Wala lang pumasok na bagyo kasi di natin kontrolado yan, Brother Wendell, ha? Sige. Yun. Okay, final na ito. Okay, syempre pumasok na ako dito. Okay, Ilis ako December na rin dito sa akin. December 1, Brother Wendell, after Yes. lunch. Oo. Sige, papadala ko yung cameraman namin dito. And then, okay na to. Okay na. Okay. May tanong ako sa iyo, Denmar. Ba't yung atin, dalawa, hindi nangyari? Kasi, ayun nga, busy ako dito sa crusade, Brother Jando, no? Okay, alam mo naman, missionary, Slayman, nangangaral tayo eh. Okay lang, naintindihan ko naman. Sige, thank you sa iyo, Brother Denmar. Okay, so salamat ito Brother Jando, gusto ko lang linawin. Sa ating mga kapatid na Katoliko, hindi po ako kaaway ha. Kaming dalawa ni Brother Wendell, sa program lang kami nagsusuntukan. Pero yan si Brother Wendell ay nire-respeto ko yan. Ha, Brother Wendell? Walang problema. Okay, God bless. So,